Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap ng mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin at tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Catalina de Siena, isang santa na pinatunayan ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Sa kanyang pagmamahal ay kahit ang sugat sa krus ni Jesus ay nagmarka sa kanyang katawan. Ngunit hindi lang ang panglabas na ito ang siyang naging patunay ng kanyang pagmamahal kay Jesus at sa simbahan. Siya'y namuhay na nagkakagulo noon ng simbahan. Sa katunayan ay nagkakaroon pa ng pag-aaway, tanggulian sa mga Santo Papa na kailangang umalis sa Roma ang Santo Papa at magpunta sa Avignon sa Pransya upang makatakas sa kaguluhan. Narito si Santa Catalina, makikita nyo siya'y nakadamit madre, ngunit kung tutuusin,
siya'y isang laiko na sumunod sa espiritualidad ni Santo Domingo. Siya'y babae, siya'y laiko, ngunit buong tapang siyang naglakbay mula Italia papuntang Pransya para paalalahanan ang Santo Papa na huwag niyang iwan ang kanyang kawan, na bumalik siya sa Roma upang pangatawanan ang kanyang responsibilidad. Ganun siya katapang. At ang Santo Papa nakinig sa kanya at bumalik sa Roma. At si Santa Catalina, ipinakita niya ang pagsunod sa Panginoon, todo-todo, ika nga. Hindi panapanahon lamang. Hindi kung kailangan lamang ang Panginoon sa kakalalapit sa Kanya. Saka mo ipapahayag ang pagmamahal mo sa Kanya. Di lang minsan kung ipinapaalala ang debosyon natin sa Poong Nazareno, hindi pang piyesta lamang. Hindi pang Biyernes Santo lamang. Hindi pag may okasyon lamang. Kung hindi ito'y buong buhay habang buhay. Ang pagmamahal sa Poong Nazareno, hindi pang labas lamang. Kung hindi tunay na umuukit sa kalooban at buhay natin. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo, paalala niya, kapag ako'y minamahal ninyo, tinatanggap ninyo, sumusunod kayo sa akin. Yun daw ang mas mahalagang sangkap sa pagmamahal at pagdedebosyon. Hindi yung panglabas lamang. Kung hindi tunay nating sinusunod siya. Kaya nga't ang tunay na deboto, sumasalamin higit sa lahat sa buhay niya ang pagsunod kay Jesus Nazareno, ang pagmamahal niya sa Diyos. Kaya nga, kung hindi tayo sumusunod sa Kanyang utos, balikan lang natin yung 10 utos ng Diyos. Kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi nga tayo nakakapagsimba tuwing linggo, sasabihin nga natin, namamanata tayo, nagpo-prosesyon tayo, nagdedebosyon tayo, pero hindi natin maigalang ang ating magulang. Hindi tayo maging tapat sa ating asawa. Hindi tayo tapat sa pamumuhay. Hindi tayo nagsasabi ng totoo. Nananakit tayo ng kapwa natin. Saan pa natin patutunayan ang pagmamahal natin sa Diyos? Kung tunay natin siyang mahal, siya ang nagpapatakbo ng buhay natin. Ganun kasimple ang panuntunan ng pagmamahal. Kung siya ang tunay na mahal natin, siya ang nagpapatakbo ng buhay natin. Kaya nga sa isang buhay mag-asawa, halimbawa, alam natin, maraming mga asawa din ngayon ang nagdaranas ng karahasan. Pero alam natin, yung nananakit sa kanila, lagi din naman sasabihin, mahal na mahal kita. Kaya nga minsan mga ibang biktima ng karahasan, hindi makaalis sa ganong pamumuhay kasi pagkatapos sila bugbugin, susuyuin. Laging pagsasabihan, mahal kita, ikaw lang ang mahal ko. Pero pag nag-alboruto, sasaktan, bubugbugin, mumurahin, kakawawain. Tapos pagkatapos ng naman nun, magsisisi. Pero paulit-ulit lang.
Pero gaya nga ng sabi ko, ang tunay na nagmamahal, hahayaan mo yung minamahal ang magpatakbo ng buhay mo. Hindi ikaw ang nasusunod. Hindi ikaw ang nagdidikta kung hindi yung minamahal mo. Sa Diyos, tunay nga ba ang pagmamahal natin sa Kanya? Tunay nga ba na Siya ang nagpapatakbo ng buhay natin? Ipagdasal natin na katulad ni Santa Catalina de Siena, ang ating debosyon, ang ating pamamanata, ang ating pagiging Kristiyano, sumalamin hindi lamang sa panglabas at pangsalita at pang-okasyon na pagkakataon, kung hindi buong buhay, habang buhay, mahal natin ang Diyos dahil sinusunod natin ang Diyos.